Nang makita nilang wala pa akong kasintahan, kahit nasa high school na ako, agad akong inilipat sa paaralan ni King Wei. Balita sa eskwelahan, ang mutya ng eskwelahan ay hindi kailanman nagkakarelasyon. May kumalat pa na 3 linya niya tuwing may lumalapit na lalaki, hindi pwede, hindi kaya, hindi dapat. Lahat ay naguhula. Kung ang malamig at magandang mutya ba ay may misandria. Hanggang sa ako ay lumipat, nakita ng lahat na ang mutyang laging umiiwas sa mga lalaki ay biglang sumuway sa kanyang sariling patakaran. Unang araw ko pa lang, narinig ko na ang isang lalaki na nagkakalat na si Jem Chen ay may gusto sa kanya. Ngumiti lang ako ng mahina, iniisip na ang taong ito ay talagang nagpapantasya. Pagkatapos, pinigilan ako ng lalaking iyon para hindi ako makaalis. Anong ngiti mo? Sa pagkakita ko sa mapagmataas na ugali ni Du Ziteng, walang pakialam kong sagot. Ngingiti lang ako sa inyong mga baliw, sa inyong masamang panlasa, sa inyong pangarap sa liwanag ng araw, sige na. Nais sanang magalit ni Du Ziteng at turuan ako ng leksyon. Ngunit nang mapansin niya si Shen Yuyu na papalapit mula sa likuran, sinadya niyang sabihin, "Classmate, kung hindi mo kami gusto, sa akin ka na lang magalit, hindi mo kailangan magsalita ng masama tungkol kay Shen na dakilang mutya. Siya ay maganda at matalino. Wala naman kaming maling sinabi." Kumaway ako, puno ng pagwawalang bahala, si Shen Yuyu ay mutya ng eskwelahan. Baliw ka ba, o siya mismo ay baliw? At saka, anong silbi ng kagandahan? Kahit habulin niya ako, hindi ko siya papansinin. Kung gusto mo siya, habulin mo, at kung mapasa kanya ka, tatawagin kitang lolo. Shen Yuyu ni. Narinig mo na ba? Pasensya na, huwag mo sanang seryosohin, sinadya lang niya na magalit kami. Kinakalkula ni Du Ziteng ang oras kung kailan darating si Shen Yuyu, sinadya niya akong pukawin para sabihin ang mga bagay na yon. Si Shen Yuyu ay nakatayo sa likuran ko, narinig niya ang lahat. Sa unang araw pa lang ng pasukan, nagalit ka na sa dakilang mutya ng eskwelahan, abangan mo ang mga susunod mong araw. Natuwa si Du Ziteng sa kanyang sarili, ngunit parang hindi siya nakita ni Shen Yuyu at dumaan lang sa kanya, pagkatapos ay tumayo sa harapan ko. Wala siyang sinabi, tiningnan lang ako ng masama at pumasok sa silid-aralan. Nagsignal ako kay Du Ziteng ng gitnang daliri at sumunod na pumasok. Nang makita ito, galit na pinigilan ni Du Ziteng ang kanyang mga kamao. Ang taong ito ay nasa section 3 rin? Anong klaseng tao ito? Sumalubong ang mga kaklase sa section 3. Nagawa mo na ba ang takdang aralin? Bilhin mo na, pahiramin mo ako ng idea. Wala dala. Umupo si Shen Yuyu ng mariin at biglang sumagot. Simula nang pumasok si Shen Yuyu sa silid-aralan. Naging tahimik ang silid-aralan, lumiliit ang ingay ng paglalaro ng lahat, dahil si Shen Yuyu ang pinakaayaw sa ingay. Hoy, hoy, hoy. Tinapik ko ang mesa ni Shen Yuyu, may kakaunting inis sa aking boses. Maaari mo bang isiksik ang mesa mo ng kaunti? Napakaliit ng lugar na ito, paano ako upo? Hindi naman malakas ang boses. Ngunit napakatahimik ng silid-aralan, agad itong nakakuha ng atensyon ng lahat. Ba't ang yabang ng lalaking ito? Naglakas loob siyang magsalita ng ganyan sa dakilang mutya. Naglakas loob siyang tapikin ang mesa niya. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Si Shen Yuyu ay sumandal sa kanyang pisngi, matalim ang tingin na sumalubong. Nagtagal ang pagkakapirme ng dalawa ng ilang segundo. Lahat ay naghuhula kung paano matatapos ito dahil si Shen Yuyu ay ayaw makipag-usap sa mga lalaki. Kahit gaano kagwapo ang kausap, lalo na't may apoy ang aking boses. Ang hindi inaasahan ng lahat. Si Shen Yuyu ay biglang hinila ang kanyang mesa ng malayo, at pagkatapos ay umupo ako ng mahinahon. Isang malaking eksena na hindi pa nagsisimula ay natapos na, lahat ay nagtaka. Ngayon ba ay natahimik ang dakilang mutya? Hindi ba siya nagalit? Bakit siya nakinig sa bagong estudyanteng ito? Ang ganitong kawili-wiling balita ay dapat ibahagi sa buong eskwelahan. Mabilis na may bagong sikat na post sa forum ng eskwelahan. Breaking news! Isang gwapong lalaki ang lumipat sa grade 12 section 3, agad niyang hinamon ang mutyang si Shen. Napakayabang at napakagwapo. Pagkaupo ko, lumapit si Songjay at mahinang nagsabi. Pasensya na Jem Chen, hindi pa ako nakakapagsabi sa'yo. Ang natitira na lang na bakanting upuan ay ang nasa tabi ko. Dahil sinabi ni Shen Yuyu na masyadong maliit ang likod, hindi kasya ang kanyang 1.8 metrong haba ng binti, kaya lagi niyang itinutulak ang mesa sa harap. Kaya walang nakaupo sa tabi ko. Dahan-dahan kong kinuha ang isang 53 practice book mula sa aking bag. Umiti ng bahagya kay Songjay, wala yan, hindi niya ako magagalaw. Anong sinabi mo? Nag-alinlangan si Songjay kung tama ba ang narinig niya, parang magkakilala ang dalawa. Umiling ako, wala. Ngunit sa isip ko ay iniisip. Sige Shen Yuyu, hindi ko akalain na sa eskwelahan ay napaka-dominant mo. Pero pasensya na. Ngayon narito na ang binibining ito, hindi ka na magiging boss. Mula pagkabata hindi mo ako natalo. Gusto mo bang magrebelde? Sa pag-isip nito, lumingon ako at tiningnan si Shen Yuyu. Naramdaman ni Shen Yuyu ang tingin mula sa harap,
Ngunit hindi siya tumingala, patuloy na pinupunasan ang kanyang mesa ng basang tela. Siya ay may pagkamalinis, pagkatapos ng ilang araw na bakasyon, may alikabok sa mesa, hindi niya magagamit kung hindi niya mapupunas. Sa gitna ng mahihinang bulungan, pumasok si Guro Zhang Yeji sa entablado. Dumating na si Guro Zhang. Tumahimik na kayo. Ang mga unang nakakita sa guro ay nagsenyas ng tahimik sa mga katabi. Mabilis na tumahimik ang silid-aralan. Pagkatapos ng isang masiglang talumpati, tumingin ikot ang guro. Sa wakas ay nakita niya ako, ang bagong estudyante. Itinuro niya ako, ikaw na bagong lalaking estudyante. Tumayo ka muna at magpakilala. Wala pa akong isang oras sa klase, pero kitang-kita na ako. Lahat ay sabik nang makilala ako, bigla akong tumayo, pero hindi ko maigalaw ng tuwid ang aking mga binti. Medyo maliit pa ang espasyo sa pagitan ng mga upuan. Kumusta, ako si Jiang Chen, sabi ko. Galing ako sa Experimental High School. Sana sa mga susunod na araw ay makasabay ko kayo sa pag-unlad dito. Mapapansin ng mga masusing estudyante na habang nagsasalita ako, dahan-dahang inurong ni Shen Yueyue ang kanyang lamesa paili. Nang matapos ako, nakatayo na ako ng tuwid at may kaunti pang espasyo. Galing sabi ko. Mabuti, magaling si Jiang Chen. Sana magtulungan kayo bilang mga kaklase, sabi ni Teacher Zhang. Ngumiti si Teacher Zhang at itinaas ang kamay para senyasan akong maupo. Teacher, alanganin kong sabi. Ano, may sasabihin ka pa ba? Teacher, sabi ko, hawak ang tiyan, pwede bang pumunta sa banyo? Hahaha, ilan sa madaling matawa ay napatawa na sa ilalim. Kumaway si Teacher Zhang. Sige, bilisan mo. Pagbalik ko sa klase, nagsimula nang magturo si Teacher Zhang. Buong klase, hawak ko ang tiyan at walang siglang nakadapa sa mesa. Jiang Chen, okay ka lang? Gusto mo bang dalhin kita sa klinik? Nag-aalalang tanong ni Songjay. Ayos lang ako, sagot ko. Nasira lang tiyan ko kagabi, pilit kong ngumiti. Pinagmamasdan ni Shen Yueyue ang lahat mula sa likuran. Tahimik siyang lumabas ng klase dala ang kanyang tasa. Di nagtagal, bumalit siya na may hawak na gamot at mainit na tubig. Sa harap ng buong klase, inilagay niya ang dalawa sa aking mesa. Hala, hindi na, bulalas ni Lin Sinyaw. Kinuskus ni Lin Sinyaw ang kanyang mga mata. Hindi ako nagkakamali, di ba? Little Yuyu, ginagamit mo ang sarili mong tasa para sa kanya at binilhan mo pa siya ng gamot. Sabay hawak sa noo ni Shen Yuyu. Nagulantang siya at sumandal. Wala kang lagnat May mali sa'yo, Shen Yuyu. Parang may sikreto ka. Tinapik ni Shen Yuyu ang kamay ni Lin Sinyaw. Tumigil ka nga. Biglang nagulo ang klase. Si Shen Yuyu ba yon? Hindi ba siya germaphobe? Ang lalaki at babae ay hindi dapat magkalapit. Di ba yon ang lagi niyang sinasabi? Hindi ba yon ang linya niya? Ang sikat na campus beauty ay marunong palang mag-alaga. Sino ba itong bagong estudyante? Hindi lang siya nagalit, nag-aalaga pa siya. Ano bang espesyal dito? Si Shen Yuyu ay maganda at mabait. Bawal bang mag-alaga ng bagong kaklase, sabi ni Du Ziteng, pero sa loob-loob niya, nagsiselos na siya. Matagal na niyang lihim na minamahal si Shen Yueyue, pinaghirapan ang lahat ng mga taon na ito. Ngunit ang yelong hindi niya kayang matunaw ay biglang natunaw. Ang apoy ng selos ay walang tigil na nag-aalab. Pero kaming dalawang sangkot. Tila walang pakialam sa ingay sa paligid. Si Shen Yueyue ay natutulog na nakadapa sa mesa, habang binuksan ko ang takip ng tasa at hinipan ang tubig. Wala akong silbi nito, kunin mo na, Jiang Chen. Kuha ng kapatid ko para sayo. Kilala ko si Shen Yueyue simula noong nagsusuot pa ako ng lampin. Magkaibigan ang aming pamilya at magkapitbahay. Tunay kaming magkaibigan mula pa noong bata. Hindi ko siya tinuring na babae at hindi rin niya ako tinuring na lalaki. Sa paningin ng iba, si Shen Yueyue ay isang mataas na prinsesa ng yelo, ngunit sa aking paningin, siya pa rin ang batang may uhog. Na sumusunod sa akin para agawin ang aking sorbetes. Noong mga nakaraang tag-init, nakaupo kami sa lilim ng puno sa bakuran. Sabay na kumakain ng pakwan gamit ang iisang kutsara, walang pakialam sa laway na tumutulo sa baba. Hindi ako masyadong nagpasalamat kay Shen Yueyue ngayon. Dahil siya ang dahilan ng sakit ng tiyan ko. Siya ang naglagay ng 6 na sachet ng seasoning sa spicy noodles na nagpamanhid ng aking dila sa sobrang anghang. At wala namang tubig sa bahay, kaya napilitan akong uminom ng ice-cold soda para maibsan ang anghang. Si Shen Yueyue ay walang naramdaman. Kahanga-hanga siya. Siyempre, hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit kami nag-aaway mula kagabi hanggang ngayon. Ang totoong dahilan ay noong kumakain kami, kinuha ni Shen Yueyue ang aking summer homework para gawing placemat at tiniyak pa na hindi ito mapuputikan ng mantika. Pero isang subo lang, nasira na ang aking summer homework. Ang mga mansa ng mantika ay kumalat kahit saan. Galit na galit ako, sinabihan ko siyang pabaya. At naisip ni Shen Yueyue na nag-eksaherado ako. Dahil transfer student ka naman, okay lang kung hindi ka magpasa ng homework, sabi niya. Nagmatigasan kaming dalawa hanggang sa magalit ng tuluyan. Sa huli ang pagtatalo ay natapos nang ibigay ni Shen Yueyue ang kanyang sariling summer homework.
Pagkatapos, nagsimula ang mahabang Cold War. Ito ang dahilan kung bakit hindi kami magkasamang pumasok ngayon, at kung bakit hindi kami nag-usap buong umaga. Pero kahit nag-aaway, dapat mag-alaga pa rin. Mula bata hanggang ngayon, gaano man kalala ang aming pag-aaway. Si Shen Yuyu ay laging unang sumusuko. Jiang Chen, kilala mo ba si Shen Yuyu? Anong relasyon nyo? Halos malaglag ang panga ni Song Ji sa nangyari. Ngayon lang siya nakarecover. Hindi na napigilan ang sarili at hinila ako para magsismisan. Hindi ko siya kilala, sabi ko. Naiinis pa rin ako dahil hindi pa ako hinihinga ng tawad ni Shen Yuyu. Naisip ko, sayang lang ang lahat ng sorbetes na pinagsaluhan namin. Hindi ko siya kilala. Impossible. Sa dami ng taon kong kilala si Shen Yuyu kung hindi kayo magkakilala. Tatayo ako ng patiwarik at kakain ng dumi, sumali si Lin Sinyaw sa usapan. 3 taon silang magkaklase sa junior high. 2 taon silang magkatabi sa high school. Hindi pa siya nakakita na naging ganito ka-friendly si Shen Yuyu kanino man. Wala bang katapusan to? Si Shen Yuyu ay hindi nakatulog, umupo at sinipa ng ilang beses ang upuan ko, Jiang Chen. Inaamin mo bang nakakahiyang kilala mo ako? Shen Big Head, huwag mong sipain ang upuan ko. Mabilis akong lumingon at galit na sumigaw, malaki ang boses ko ngayon. Ang 3 salitang Shen Big Head. Umalinggaw sa silid-aralan at hindi tumigil. Ngayon, masaya ka na ba? Hindi lang lahat ng tao ang nakakaalam na magkakilala tayo. Nalaman din nila ang palayaw mo. Ipinagmamalaki kong itinaas ang baba kay Shen Yuyu. Noong bata siya, payat at maliit si Shen Yuyu. Kaya lumaki ang ulo, kaya binigyan ko siya ng ganyang palayaw. Kahit ngayon maganda ang proporsyon ng katawan ni Shen Yuyu. Ang liit ng mukha, gusto ko pa rin siyang tawagin ng ganyan. Hahaha. Shen Big Head, ang ating Shen Campus Beauty ay may palayaw pala. Ang galing ni Jiang Chen. Mabuti, mabuti. May palayaw na ang Shen Campus Beauty. Ang transfer student na si Shen Big Head ang nagbigay. Ang galing, ang galing. Knock knock knock. Biglang lumitaw ang isang lalaki mula sa ibang klase sa pinto ng silid-aralan. Kumatok sa pinto ng silid-aralan. Sinabi ni Ezang na kolektahin ng inyong class representative ang summer homework. Nagpahatid sa class 3. Ito ay laging pinag-agawan ng mga lalaki sa bawat klase para lang makita sandali si Shen Yuyu. Sige, kaklase. Salamat, agad tumayo si Du Ziteng at sinabi sa lalaki sa pinto. Ang makasama si Shen Yuyu sa klase ay sapat na para ipagmalaki niya. At siya pa ang class representative, kaya mas mayabang siya. Akala ni Ehay na nakalimutan ni Lao Zhang, pero kailangan pa ring isumite. Nag-ungol ang buong silid-aralan. Si Du Ziteng ay nagsimulang mangolekta sa katabing hanay. Pagdating kay Shen Yuyu, marami na siyang naipon. Inilapag niya ang mga takdang aralin na hawak-hawak. Inilapag sa mesa ni Shen Yuyu, kinuha ang takdang aralin ng katabi, at mumiti si Du Ziteng at nagtanong. Shen Yuyu, nasaan ang summer homework mo? Hindi dala. Hindi man lang tumingin si Shen Yuyu, nainis na sumagot. Pinigilan ni Du Ziteng ang sasabihin, kailangan niyang maging gentleman sa harap ni Shen Yuyu. Sige, dalhin mo bukas. Nasnob si Du Ziteng ni Shen Yuyu. Natural, ibinunton niya ang galit sa akin. Sinadya niyang banggain ang aking mesa. Ako noon ay nagsusulat. Biglang lumitaw ang isang baluktot na itim na linya sa notebook. Galit akong tumingin sa kanya. Pasensya na, bagong kaklase. Masyadong mabigat ang mga takdang aralin na ito, hindi ko sinasadya. Sabi ni Du Ziteng na walang muwang. Ayos lang, magalang akong kumaway. Sino ba ako? Ang sikat na anti-pretentious na tao sa buong lugar. Kinuha ko mula sa bag ang summer homework, specifically ang kay Shen Yuyu. Sinadya kong i-flip sa harap niya. Ibigay ko na lang sa'yo. Hindi ba ito pag-arte ng inosente? Sino ba ang hindi marunong? Wala lang, familiar lang ang sulat kamay. Napilitang ngumiti si Du Ziteng. Ito ba ay kay Shen Yuyu? O si Shen Yuyu ang sumulat para sa kanya? Puno ng pagdududa si Du Ziteng, hindi siya makapagsalita. Natatakot siyang marinig ang totoo na ayaw niyang marinig at mas takot na malaman ng iba. Dahil dati sa isip ng lahat, siya lang ang karapat-dapat kay Shen Yuyu. Umalis si Du Ziteng na malungkot. Natuwa si Song Jai. Inakbayan niya ako. Hoy, paano mo nagawa yon? Matagal ko nang ayaw sa Du Ziteng na yon, palaging mayabang. At saka. Nagmamayabang siya na magkasama sila ni Shen Yuyu sa junior high ng 3 taon at sinasabi kung gaano sila close. Sa tingin ko, ayaw siyang pansinin ni Shen Yuyu. Lumingon ako at mumiti kay Song Ji. Kapag hindi na matiis, hindi na kailangang magtiis. Lumitaw ang isang halos hindi napapansing ngiti sa mukha ni Shen Yuyu. Pero mabilis na nawala ang ngiti. Sinipa niya muli ang upuan ko. Pwede ba kayong tumahimik? Sa buong araw, sunod-sunod na estudyante mula sa ibang klase ang lumilitaw sa pinto ng class 3 at sumisilip. Bukod sa para makita si Shen Yuyu, karamihan ay para makita ako. Bilang transfer student, sa unang araw pa lang ay nasa trending na ng school forum. Ito ang unang pagkakataon mula nang itatag ang unang mataas na paaralan. Naging sikat ba ako dahil sa laban na ito? Kaklase.
Nakatayo ka sa pintuan ng ibang klase, nakakaabala sa pagpasok at paglabas. Malamig na sabi ni Shen Yuyu sa isang babae. Ang Shen Campus Beauty ay biglang nagsalita sa tao. Bakit? Siyempre, kumpara sa pagiging pinagmamasdan. Ang mas hindi niya gusto ay ako ang pinagmamasdan. Ang huling klase ay study hall. Hindi marami ang takdang aralin sa unang araw. Natapos si Shen Yuyu 10 minuto bago matapos ang klase. Inayos niya ang bag, tumingin sa orasan, at sinipa muli ang upuan ko. Chen, ayusin mo na ang bag mo. Malapit nang umuwi. Pinigilan ko ang galit at hindi lumingon. Patuloy ang pagsipa ni Shen Yuyu. Narinig mo ba ako? Ayaw mong sumabay sa akin. Chen, galit ka pa ba? Ang laki ng galit mo. Pwede ba akong humingi ng tawad? Kasalanan ko na, okay. Inakala ng buong paaralan na si Shen Yuyu ay taong kakaunti ang salita, ngunit ako lang ang nakakaalam kung gaano siya kadaldal. Isang araw na hindi ako kausap ay hangganan na niya. Alam ko na. Lumingon ako at binigyan si Shen Yuyu ng masamang tingin. Chen, may hindi ka bang naintindihan na problema? Kung hindi mo alam, tanungin mo ako. Hindi ako tutol na isakripisyo ang mahalagang oras ko para turuan ka, Shen Yuyu. May sakit ka ba? Pwede bang tumigil ka na sa kakagulo? Manahimik ka na. Sa wakas, hindi ko na napigilan at pinagalitan ko si Shen Yuyu. Siguro dahil sa bigay niyang. Napagkain na nagbalik ng lakas ko, bigla akong naging malakas ang boses. Ang sigaw ko ay ikinagulat ng mga seryosong gumagawa ng takdang aralin, ng mga nagbabasa ng libro at ng mga natutulog ng palihim. Lahat ng mga mausisang ulo ay sabay-sabay na lumingon sa direksyon namin. Pasensya na. Doon ko lang napagtanto kung ano ang ginawa ko. Nahihiya akong yumuko at humingi ng tawad sa mga nasa paligid. Matapos ang isang araw ng paghihirap, tila hindi na kami pinapansin ng mga kaklase. Parang nasanay na sila. Pagkatapos manood ng eksena, bumalik din sila sa kani-kanilang ginagawa. Sa totoo lang, siguradong gusto ni Shen Yuyu si Chen. Siyempre, kahit sino namang may mata ay makakakita. Huwag mong hayaang marinig ni Xiwei. Ano naman kung marinig niya? Sino kasi ang may ganyan kaarte ugali? Sa pagkakataong ito, talo siya, di ba? Sinabing huwag hayaang marinig ni Xiwei. Pero ang totoo, gusto nilang marinig niya ito. Mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Lin Sinyaw, pumuti na ang kanyang mga daliri. 5, 4, 3, 2, 1. Ding-ling-ling. Sa pagbibilang ni Lin Sinyaw, sa wakas ay tumunog na ang kampana ng uwian. Sabay-sabay na lumabas ang mga estudyante sa silid-aralan. Yuyu, ano ang gagawin mo mamaya? Maglalaro ba tayo ng badminton? Tanong ni Lin Sinyaw kay Shen Yuyu habang inaayos ang kanyang bag. Itinuro ako ni Shen Yuyu at tinanong siya, hindi ba't? Pagkatapos ng klase, sasama ka pa rin sa kanya. Napa-exclaim si Lin Sinyaw na pumiyok ang boses. At saka, pwede bang huwag kang magsalita ng 2 salita bawat sagot sa akin? Nakangiting sabi ni Shen Yuyu, hindi. Kung gusto mong maglaro, sige. Uwi na ako. Sabi ko kay Shen Yuyu habang pumihit. Tapos, tinapik ko si Songjay. Songjay, sabay na tayong umuwi. Tara na. Sabi ni Songjay sabay akap sa balikat ko. Di wag na rin ako. Sa susunod na lang tayo maglaro. Pagkasabi ni Shen Yuyu, sumunod siya sa akin. Pagdating ni Chen, parang nagbago ang lahat. Shen Yuyu, pwede bang magpakita ka naman ng kahit kaunting hiya bilang bulaklak ng paaralan? Sumisigaw si Lin Sinyaw sa likuran namin. Naglakad kami ni Songjay papunta sa gate ng paaralan, habang si Shen Yuyu at Lin Sinyaw ay sumusunod sa malayo-layo. Kahit saan magpunta ang magaganda at guwapong tao, sila ang tanawin. Ang tanawing ito ay mabilis na nagdulot ng kaguluhan. Kumusta, Jayang? Ako si Jiang Xingyu mula sa class Sham. Hinahangaan kita. Pwede ba tayong magkakilala? Natigilan ako. Bagamat hindi na bago sa akin ang nilalapitan ng magagandang babae, isang araw pa lang akong lumipat. Hindi pwede. Bago pa ako makasagot, isang malamig na boses ang narinig ko mula sa likuran. Si Shen Yuyu, na may hindi magandang ekspresyon sa mukha, ay lumapit. Sinabi mong hinahangaan mo siya, pero hindi mo pa man nakikita ang kanyang mukha, ay sinabi mo nang hinahangaan mo siya. Hindi ba masyadong mura ang iyong paghanga? Shen Yuyu, pwede bang huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman? Anong pakialam mo sa pakikipag-usap ko kay Jiang? Si Jiang Xingyu ay isa ring kilalang tao. Siya ang nangunguna sa mga ilang tamad na estudyante sa paaralan. Lumapit si Shen Yuyu at sumabay sa paghawak sa braso ko. Sinong nagsabing wala akong pakialam? Ang kanyang bagay ay aking bagay din. Bulaklak ng paaralan, akala mo ba dahil tinawag ka ng lahat na bulaklak ng paaralan ay makakapang-api ka na kahit saan? Tumingin sa akin si Jiang Xingyu. Jiang, maaari ba tayong magkaibigan? Hindi mo ba naintindihan ang sinasabi ko? Humarang si Shen Yuyu sa harapan ko. Bihira siyang magsalita ng ganito ka-emosyonal. Tama na. Shen Yuyu, umalis na tayo. Sabay hila ko sa kamay ni Shen Yuyu. Jiang Xingyu, naalala na kita. Pero kailangan ko nang umuwi ngayon. Paalam. Pagdating namin sa gate ng paaralan,
Si Song Jae ay sinundo ng kanyang pamilya. Si Lin Sinyaw ay sumama sa kanyang mga kaklase para maglaro. Yu. Jian Chen. Isang sasakyang pangkomersyal sa kabilang kalsada ang bumusina ng 2 beses, tapos ibinaba ang bintana at tinawag kami. Ito ang aking ama, Jiang Yunchuan. Kumusta, Tito Jiang? Si Shen Yueyue sa harap ng maraming tao. Ay masunurin akong sumakay sa iisang sasakyan kasama ko. Yueyu, kumusta naman si Jiang Chen sa paaralan ngayon? Wala naman siyang ginawang problema, di ba? Wala. Sikat na sikat si Jiang Chen sa paaralan. Kanina lang, may kaklase pang gustong makipagkaibigan sa kanya, di ba? Sadyang may pagkairitang sinabi ni Shen Yueyu. Wala namang malaking problema, ayos lang. Ang batang ito ay likas na makulit mula pa noong bata. Tito, pakialagaan mo na lang siya para sa akin. Seryoso at matatag na sagot ni Shen Yueyu, gagawin ko talaga yan. Sige, yun ang gusto kong marinig. Tuwang-tuwang tumango ang tatay ko. Sa totoo lang, magkaibigan ang mga magulang naming dalawa. Nag-usat sila noon ng palihim. Kung maaari bang maging magkamag-anak sa hinaharap. Siyempre, noong bata pa kami yon. Nang lumaki kami at nakita ng mga magulang na naging matalik kaming magkaibigan. Tila nawala na ang intensyong iyon, kaya hindi na nila ito binanggit. Hindi nakalimutan ng tatay ko ang magsalita kahit nagmamaneho. Nga pala, pareho na kayong nasa grade 12. Ngayong taon, dapat magbantayan kayo sa isa't isa sa paaralan. Magtulungan tayo, dapat mag-aral ng mabuti, naiintindihan mo ba, Tio, huwag kang mag-alala. Naiintindihan namin, alam ni Shen Yueyu, sa pangungusap na ito ng pagbabantayan ay may nakatagong kahulugan. Dahil pareho kami ni Shen Yueyu, sikat din ako sa dati kong paaralan, nakatanggap ng ilang liham pag-ibig sa isang linggo. Ilang beses na pag-amin ay hindi na bago, ang dahilan kung bakit ako lumipat, una ay dahil biglang naging abala ang trabaho ng tatay ko. Magkasama sa isang paaralan para madaling ihatid sundo, isang tao lang mula sa bawat pamilya ang kailangan araw-araw, at isa pang dahilan ay gusto nilang bantayan ako ni Shen Yueyu. Takot sila na maagang magmahalan na makakaapekto sa pag-aaral, pero sobra ang kanilang pag-aalala. Ang mga humahanga sa akin ay hindi ko naman gusto. Noong bata pa si Shen Yueyu ay sinasabi niya na masarap ang pagkain sa bahay namin, lagi siyang nangungutang sa amin. Yueyu, kumain ka pa, ang payat mo na, naawa na ako sayo. Ang pagkain sa pinggan ni Shen Yueyu ay parang bundok na, patuloy pa rin ang pagdadagdag ng nanay ko, hindi ko alam kung sino ang tunay na anak. Salamat, Shen Yueyu, marami naman akong kinakain, mabilis lang matunaw. Tama nga, 2 tasa na ang kinakain niya, baboy nga hindi ganito kakain. Walang isip-isip kong sinabi iyon, kumain lang ako ng 2 subo sa inyo, ang kuripot mo naman. Sinipa ni Shen Yueyu ang binti ko sa ilalim ng mesa, gamit ang kanyang mga mata ay ipinakita ang kanyang hindi pagkakontento pagkatapos kumain. 2 tao sa kwarto sumulat ng takdang aralin, sa totoo lang ako ang sumusulat, si Shen Yueyu ay nakikialam. Dahil sa paaralan ay natapos na niya, hindi man lang dinala ang bag, may lapis ako sa bibig. Natigilan sa isang problema sa matematika, nag-isip sandali at binuksan ang notebook, pagkatapos ay binura at isinulat muli. Unti-unting naiinis, bobo, mali ang formula mo. Lumapit si Shen Yueyu, isang tingin lang ay nakita na ang problema, ganoon pala. Nahihiya ako, maraming kinalkula pero mali lang ang formula. Liray, bakit ganyan ka pa rin pabaya, kailan ka pa makakahigit sa akin? Si Shen Yueyu ay laging nasa top 3 ng taon sa high school, kahit maganda ang aking grado, parang laging mas magaling ang anak ng iba. Lagi akong pinapayuhan ng nanay at tatay na matuto kay Shen Yueyu, ngayong lumipat ako, pareho kaming may kompetisyon. Matagal na naming napag-usapan kung sino ang mas magaling sa pagsusulit sa buwang ito, ang matatalo ay magiging alipin ng nanalo sa loob ng 1 buwan, Shen Yueyu. Maghintay ka lang, tingnan mo kung paano kita talunin sa pagsusulit na ito, galit kong sinabi iyon mula sa ngipin. Biglang dumating ang nanay ko na may dalang 2 baso ng gatas sa pintuan. Anak, inaapi mo na naman si Yueyu. Hindi ka ba marunong maawa sa babae? Ma, ako ba talaga ang anak mo? Lanay. Si Shen Yueyu ay palihim na naman na nang aasar sa akin. Paglabas ng nanay na may gatas, ang tsinelas ko ay tumama sa ulo ni Shen Yueyu. Kinabukasan ng umaga, nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Shen Yueyu na nasa tabi na, ang bahay niya ay katapat ng bahay namin. Jian Chen, sabay tayong magbisikleta papuntang paaralan ngayon, okay? Tumango ako, sige na, gusto ni Shen Yueyu na magbisikleta papuntang paaralan sa umaga. Dumadaan sa palengke na may amoy ng pagkain, ang sigaw ng mga tindero ay lasa ng buhay, ang tunog ng kampana ay masaya. Siyempre kasama ko, lahat ay doble ang saya, sa daan malapit sa gate ng paaralan ay nakita namin si Lin Sinyaw. Siya ay kumakaway sa amin mula sa malayo, Jian Chen. Ganito mo na lang inaagaw ang aking munting Yueyu. Nang makita ni Lin Sinyaw si Shen Yueyu na laging kasama ko, naiinggit siya.
17 taon na, ang babaeng ito ay kasama ko ng 17 taon, sana ay kunin mo na siya mula sa akin. Ang sinabi ko ay parang nagmamayabang, kung isang araw, may kumuha kay Shen Yuyu mula sa akin. Baka gusto ko na patayin ang taong iyon, Jiang Chen, ang pinakagwapong Jiang Chen sa mundo. Naalala ko na, ikaw pala yon, haha. Sa wakas ay naalala ni Lin Xingyiao, noong first year, ang A-card ni Shen Yuyu ay may paborito niyang cartoon picture. Pero pinalitan ang self-portrait ng isang tao. Noong panahong iyon ay pinagtawanan si Shen Yuyu, ngayon ay biglang naintindihan ni Lin Xingyiao. Ikaw pala ang kababata ni Shen Yuyu, matagal ko nang narinig ang pangalan mo, Jiang Chen, magkakilala tayong muli. Saan-saan, narinig ko na rin ang tungkol sa magandang Lin, pareho silang nagkasundo. Parang huli na ang pagkikita, itinabi ni Shen Yuyu ang bisikleta at pumagit na sa amin, bilisan nyo. Mamaya mahuhuli tayo, magandang araw ay nagsisimula sa pagbabasa ng umaga, nagsisikap akong magsaulo ng English na aralin. Biglang pumasok ang class advisor at tinapik ang blackboard, tumingin kayo rito, may ipapahayag ako . Sa susunod na linggo ay may pagsusulit, saklaw ay lahat ng natutunan, katulad ng college entrance exam. Ito ang unang pagsusulit ng senior year, sana ay seryosohin nyo, bakit may pagsusulit agad pagdating ng pasukan? Tama nga, hindi pa ako handa, ibig sabihin walang saklaw. Ang silid ay puno ng mga daing, sige, tumigil na kayo sa pag-uusap . Bumalik na kayo sa ginagawa ninyo, pagkatapos sabihin ni Lao Zhang ay umalis siya sa silid, ang napagkasunduang oras ay dumating ng maaga. Nagpasya ako sa aking puso na tiyak na mas mataas ang makukuha ko sa iyo, Shen Yuyu. Tiyak na malalampasan kita, kahit sa break ay nag-aaral ako ng walang tigil. Sinundot ako ni Shen Yuyu sa likod gamit ang kanyang panulat. Jiang Chen, nag-aaral ka ba ng biglaan? Huwag ka nang magpumilit. Hindi naman nakakahiyang matalo sa akin. Sumulat ako ng ilang salita sa papel, ginulong-gulong ito at inihagis pabalik. Ibinato ko ito ng magandang kurba hanggang sa dumapo ito sa mesa ni Shen Yuyu. Binuksan ito ni Shen Yuyu. Nakasulat doon ng 4 na magagandang titik, umalis ka, huwag mo akong guluhin. Itinuro ako ni Shen Yuyu at sinabing, Jiang Chen, muli mo akong inaaway. Lumingon ako sa kanya at sinabi, tandaan mo ang usapan, kung sino ang mas mababa ang marka ay magiging alipin sa loob ng 1 buwan, magtatrabaho ng walang reklamo, walang pagsisisi. Sana ay tuparin mo ang iyong salita. Huwag kang iyak kapag natalo ka. Pagkasabi ko, bumalik ako at tinakpan ang aking mga tenga. Hindi siya nakapag-reply. Biglang may naisip na masamang ideya si Shen Yuyu, tinakpan ang bibig at mumiti. Gumuhit siya ng ulo ng baboy sa papel at marahang idinikit sa aking likod. Shen Yuyu. Hindi ko alam na ganito kakabata noon, sabi ni Lin Xingyiao, pinagmamasdan ang kanyang mga kilos, at umiling sa tabi. Lumingon si Shen Yuyu, at ang kanyang mukha ay muling naging malamig, parang hindi siya ang gumawa ng mga iyon. Hindi mo maintindihan. Hindi ikaw si Shen Yuyu. Sumugod si Lin Xingyiao at niyakap ang lig ni Shen Yuyu. Sino ka ba? Ibuhos mo ang aking Xiao Yuyu. Lin Xingyiao, gusto mo bang mag-alsa? Ate, ako ay isang black belt sa taekwondo, alam mo ba? Ay, aking lola, mali na ako, okay na ba? Mabilis na bitawan ni Lin Xingyiao at humingi ng tawad. Habang nag-aaway sila, tumunog ang kampana ng klase. Isang bata at magandang babaeng guro ang pumasok na may dalang tambak ng papel. Bagong guro ba ito? Ang ganda niya! Ang guro sa entablado. Narinig ang mga bulong-bulong sa ilalim, mumiti siya. Kumusta, mga mag-aaral? Ako ang inyong guro sa Ingles para sa 2 taon. Tawagin niyo akong Tracy o Meixiang. Tama nga, ang magagandang babae ay lason, agad-agad may pagsusulit. Bulong ni Lin Xingyiao, hindi ko na kailangang ulitin ang mga patakaran sa pagsusulit. Kapag tapos na, direktang isumite. Naglakad-lakad si Meixiang sa pasilyo, pinagmamasdan ang mga papel ng mga estudyante. Sa isang dako, sumimangot at umiling. Sa kabilang dako, tumango ng may kasiyahan. Sa huli, tumayo siya sa tabi ni Shen Yuyu, tumingin, at napansin ang papel na nakadikit sa aking likod. Bahagyang tinapik ang mesa ni Shen Yuyu, senyales na alisin ang papel, pagkatapos ay bumalik sa entablado. Ang unang nagsumite ay si Du Ziteng. Para sa pagkakataong sumikat, lagi siyang nauuna. Ang pangalawa ay si Song Ji. Mabilis ko siyang pinigilan. Saklolo, isumit mo rin ang akin. Isumit mo rin ang akin, pakiusap. Nakatayo na si Song Ji, ngunit itinulak din ni Lin Xingyiao ang kanyang upuan. Hoy, pasensya na, pakiisumite na rin ang akin. Medyo nagulat si Song Ji. Ito ang unang pagkakataon na kusang nagsalita si Shen Yuyu sa kanya. Hindi ba? Tumango si Song Ji. Pinagsama-sama ang 4 na papel at isinumite. Dahil puro multiple choice ang mga tanong, madaling suriin. Mabilis na nagmarka si Meixiang. Bago matapos ang klase, tapos na ang lahat. Nasa akin ito. Kung sino ang may pinakamataas na marka, siya ang magiging class representative ko.
Sa pagsusulit ngayon, may isang estudyanteng nakakuha ng perpektong score. Kapag dumating ka, tulungan mo siya, okay ba? Tumango si Shen Yuyu. Sige, guro. Ang huling klase ng umaga ay biology. Ang guro sa biology ay isang matandang lalaki. Parang hindi niya maintindihan ang pagmamadali ng mga estudyante na kumain, kaya madalas siyang magtagal kahit tumunog na ang kampana. Upang mapansin ng guro ang kanilang pagnanais na umalis, maraming estudyante ang naghanda na ng kanilang mga meal card at inilabas ang kanilang mga paa sa pasilyo. Handa nang sumugod palabas. Sa wakas, inayos ng guro sa biology ang kanyang salamin. Sige, umalis na kayo. Kumain na kayo. Salamat, guro. Paalam, guro. Bago pa matapos ang mga salita ng mga paslit, tumakbo na sila papuntang kantina. Ang hindi masigasig sa pagkain, may problema sa utak. Nang makarating kami ni Songjay sa kantina, mahaba na ang pila sa harap. Hinahawakan ko ang aking kumakalam na tiyan at sumilip sa unahan. Ano kaya ang masarap ngayon? Sa tingin mo, pagdating natin, wala ng karne? Kakakain ko lang sa kantina ng paaralan. Akala ko masarap, hindi tulad ni Songjay na 2 taon nang kumakain dito, wala nang pakialam. Hoy, Jenchen, tingnan mo, may kumakaway sa akin sa unahan ng pila. Sino iyon? Hindi ba siya kasama sa klase natin? Medyo mahina ang memorya ko. Pagkatapos ng isang araw, hindi ko pa rin matandaan ang mga pangalan at mukha ng lahat ng kaklase. Jiang Xinyu. Bulong ni Songjay. Naalala ko na. Ano ang gusto niya sa akin? Gusto kong magpanggap na hindi ko narinig, ngunit mas masiglang kumaway si Jiang Xinyu. Halika, pumunta ka rito. Masyadong malayo ang pwesto mo. Mawawala ang masasarap na pagkain. Mabilis akong nag-wave pabalik. Sige na, huwag na tayong sumingit sa pila, hindi maganda yon, at saka hindi rin naman tayo magsasalita. Huwag ka nang mag-abala, Jenchen, sabi ko, saka ako dumiretso at nagkunwaring nag-uusap kami ni Songjay. Hindi ko na siya pinansin. Ang pagsingit sa pila ay hindi maganda, at higit sa lahat, ayokong magkaroon ng koneksyon sa kanya. Nang makarating kami sa harap ng counter ng pagkain, ilan na lang ang natira, puro gulay lang. Ang paborito kong ulam ay wala na. Ayos lang, kesa wala kaming makain. Pagkatapos naming kumuha ng pagkain, naglakad kami ni Songjay sa cafeteria, naghahanap ng maupuan. Dahil mga third year high school lang ang nasa eskwelahan ngayon. Kalahati lang ng upuan sa cafeteria ang bukas, at halos lahat ay puno na. Jenchen, Songjay, may lugar dito. Malapit sa amin, si Lin Xingyaw ay kumakaway. Sa mahabang mesa, siya at si Shen Yuyu lang ang nakaupo. Tara, Songjay. Sa tapat tayo, sabi ko at dumiretso. Sumunod na lang si Songjay. Bakit lahat kayo magkakasama, pero walang gustong umupo sa inyong mesa? Tanong ko pagkaupo ko. Baka ayaw nilang ma-stress habang kumakain, sagot ni Lin Xingyaw. Tignan mo nga ang mukha ni Shen Yuyu, parang bloke ng yelo. Makakakain ka ba sa tabi niya? Totoo, dugtong ni Lin Xingyaw. Mahigit 1 linggo na akong narito, at ngayon ko lang napansin. Ibang-iba pala si Shen Yuyu dito sa eskwelahan kumpara sa pagkakakilala ko sa kanya. Para silang dalawang magkaibang tao. Hoy, Shen Yuyu, hindi ka ba kumakain ng isda? Bakit may sweet and sour fish ka sa tray mo? Nang makita ko ang sweet and sour fish sa tray ni Shen Yuyu, biglang nagliwanag ang aking mga mata. Mahinahong sabi ni Shen Yuyu. Lagi sinasabi ng nanay ko na maganda ang isda sa mata. Pero nung tikman ko, hindi ko talaga kaya. Kung gusto mo, kainin mo na lang lahat. Eh di hindi na ako magdadalawang isip. Pagkasabi ko, mabilis kong inilipat. Lahat ng sweet and sour fish mula sa tray ni Shen Yuyu papunta sa akin. Kumuha ako ng 1 piraso at ipinasok sa bibig ko. Ang sarap nito. Hindi mo ito gusto. Sayang naman. Simula bata pa lang, si Shen Yuyu ay ayaw na kumain ng isda. Pero alam niyang mahilig ako, at lagi pa nga niya akong tinatanong kung paano raw ako kumakain ng kapwa ko. Kaya kanina, nung nagkuha siya ng pagkain, nang makita niyang konti na lang ang sweet and sour fish, inasikaso niya ito para sa akin para hindi ako maubusan. Pero syempre, hindi sasabihin ni Shen Yuyu ang totoo. At ako, nakulang sa pag-isip ay hindi rin makakapansin. Songjay, ikaw naman magsalita ka naman. Sabi ni Lin Xingyaw, ibinaba ang kanyang inumin. Si Songjay ay lumipat mula sa ibang lungsod noong unang semestre ng 2 taon. Medyo mahiyain siya. At wala siyang katabi, kaya lagi siyang mag-isa. Matagal na siyang nakaupo sa harap ni Lin Xingyaw at Shen Yuyu. Pero si Lin Xingyaw lang ang nag-umpisa ng usapan, saka lang siya sasagot. Sa si Shen Yuyu, mas lalong hindi siya close. Kinamot ni Songjay ang ulo niya at nahihiyang ngumiti. Wala rin akong masabi. Kahit noong unang araw ng pasukan, nag-ipon siya ng lakas ng loob para lang kausapin ako. Buti na lang ako ay masayahin at maaliwalas. At mabilis kaming naging magkaibigan. Songjay, ang swerte ko at naging kaibigan kita, sulit ang pag-aaral dito. Sa totoo lang, gusto ko talagang makipagkaibigan kay Songjay.
Ang makipagkaibigan kay Jiang Cheng ay isang malaking panganib. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Kita mo ba ang peklat na ito sa pulso ko, sabi niya. Alam mo ba kung bakit noong ikalawang taon ng high school? Namaga ang paa ko na parang paa ng baboy, hindi ako makapagsapatos, at kailangan kong tumalon ng isang paa sa tsinelas. Lumingon si Shen Yuiyu kay Lin Xingyaw. Natapakan niya ako noong tinuturuan niya akong magbike. Ilan lang yan sa mga halimbawa. Mahina ang memorya ko, kaya hindi ko na ililista lahat. Ingat ka na lang. Pagkatapos sabihin yon, yumuko si Shen Yuiyu at nagpatuloy sa pagkain. Narinig ko ang mga reklamo niya at nahihiyang ngumiti. Pasensya na, hindi ko naman sinasadya. Tingnan mo lang. Ang tagal na noon, naaalala mo pa. So, Jiang Cheng, magkakilala na kayo ni Shen Yuiyu mula bata pa. Naunawaan ni Song Jay at nagtanong. Tumango ako. Magkakilala kami mula bata pa ako. Ako ang pinuno niya. Noong bata kami, lagi siyang sumusunod sa akin, parang isang alipin. Nang makita kong umitim ang mukha ni Shen Yuiyu, binago ko ang sinabi ko. Hindi, mula bata pa, magkasangga na kami. Mahiya ka naman, Jiang Cheng. Tiningnan ako ni Shen Yuiyu ng masama. Hayaan mo akong mag-isip, magkasangga sina Jiang Cheng at Shen Yuiyu. At si Shen Yuiyu ay matalik kong kaibigan. Di ba, magkasangga rin kami ni Jiang Cheng. Tinakalkula ni Lin Xingyaw sa kanyang daliri. Tumango ako. Tama, ang talino mo naman. Kung magkaibigan sina Jiang Cheng at Song Jay, at magkaibigan kami ni Jiang Cheng, di ba, magkaibigan din kami ni Song Jay. Aba, pinutol ko si Lin Xingyaw. Tayong apat ay magiging magkakapatid na mula ngayon. Sa hirap at ginhawa, sabay-sabay tayo. Tara, inom tayo. Ay, naistorbo ko si Lin Xingyaw. Simula ngayon, apat tayong magiging magkakabarkada. Mula ngayon, magsasalo-salo sa saya at magtutulungan sa hirap, okay? Tara, inumin natin ito. Tawa ng tawa habang umiinom ng inumin, sumabay si Song Ji sa pagtawa. Mula noon, isinilang ang apat na mga iskolar ng ikatlong baitang, ikatlong seksyon. Mabilis na dumating ang Biyernes. Unti-unti na akong nasanay sa buhay sa klase. Sa hapon, sa klase ng self-study. Ang mga puso ng mga kaklase ay hindi na mapakali, lumilipad kung saan-saan sa labas ng paaralan. Sa oras ng pahinga, si Zhao Pengfi, ang pinakamaingay sa klase, ay nagsusulat sa pisara. Binasa ko ang pamagat. Taunang malaking halalan ng ikatlong baitang, ikatlong seksyon para sa taong panuruan 2021. Napakaraming kategorya, pinakastandardo na lalaki, class heartthrob. Pinakamagandang babae, class belle, pinakamabait na tao, pinaka-cute na tao. Pinaka-nakakatawang tao, pinaka-popular na tao. Naisip ko, mukhang lahat ng klase ay mahilig sa mga kakaiba at cute na botohan na ito. Pagkatapos magsulat, inihagis ni Zhao Pengfi ang tisa sa lalagyan ng tisa at sinabi sa mga kaklase, sige, makilahok kayong lahat. Isulat sa papel ang pangalan ng gusto ninyong iboto at iabot sa harap ng klase. Sa susunod na pahinga, magbibilang tayo ng boto. Hindi ba't pumili na tayo dati? Bakit kailangan ulit? Sino ba ang nakakaalam? Baka dahil dumating si Jiang Chen, kaya kailangan ng palitan ang class heartthrob. Bahala na, maglaro lang tayo. Hoy, Shen Yuiyu, ganoon ba? Lumapit si Lin Xingyaw at nagtanong kay Shen Yuiyu. Hindi ko alam. Wala akong pakialam. Hindi man lang itinaas ni Shen Yuiyu ang ulo. Hindi ba? Kung si Jiang Chen ang magiging class heartthrob natin, ikaw ang school belle at siya ang class heartthrob. Ang bagay inyong dalawa, nakakabagot. Kung sino ang gustong bumoto, siya ang bumoto. Ako ay hindi sasali. Pagkasabi ni Shen Yuiyu, tumayo siya at lumabas sa likod ng pinto. Jiang Chen, sino ang gusto mong iboto? Hinati ni Song Jay ang isang scratch paper sa dalawa at binigyan ako ng kalahati. Hindi ko alam. Hindi ko pa kilala ang lahat. Umiling ako ng may pag-aalala. Okay lang, pumili ka lang kung sino ang gusto mo. O kaya, pareho tayo ng iboto. Para sa class belle, siguradong si Shen Yuiyu yon. Para sa class heartthrob, tiyak na ikaw. Walang pag-aalinlangan na isinulat ni Song Jay ang pangalan ni Jiang Chen sa likod ng kategorya ng class heartthrob. Ang dalawang salitang Jiang Chen, pumili ng sarili ko, hindi ko magawa. Kung gayon, iboboto kita bilang class heartthrob. Haha, sabi ko habang nagsusulat. Pagkatapos magsulat, tinupi ko ang papel ng paulit-ulit at inilagay kasama ng kay Song Jay sa harap ng klase. Dahil sa maliit na botohan na ito, nagtagal ang kaguluhan sa silid-aralan. Pumaya pa lamang ito nang tumunog ang kampana ng klase. 45 minutong sapat para matapos ang isang math test. Isinara ko ang aking panulat kasabay ng kampana. Hoy mga kaklase! Darating na ang kapanapanabik na sandali. Magsisimula na akong magbilang ng boto. Umakyat si Zhao Pengfi sa entablado. Binuksan niya ang bawat papel, binasa ang isang pangalan, at isinulat ito sa pisara. Pagkatapos ay gumuhit ng guhit para sa bawat boto. Class belle, Shen Yuiyu. Class heartthrob, Jiang Chen. Pinaka-cute na tao, Qi Fifi. Iniling-iling ni Zhao Pengfi ang papel sa kanyang kamay. Wala na, ito na ang huli.
Pagkatapos ng ilang bilang, si Shen Yuiyu ay muling nanalo bilang class bell sa mataas na boto. Ang iba pang kategorya ay may kanya-kanyang nanalo rin. Ngunit ang boto para sa class heartthrob ay medyo komplikado. Si Du Ziteng ay may 20 boto. Si Jen Chen ay may 20 boto din. Kabuang 41 boto. May isang tao na hindi pa bumoto. Sino iyon? Sino ang hindi pa bumoto? Hoy! Nagtinginan ang lahat. Jen Chen, sa akin, nanalo ka na. Tiyak na binoto ni Du Ziteng ang kanyang sarili. Pabulong na sinabi ni Song Jay sa akin. Nagkibit balikat ako. Kahit ano, hindi ko rin naman gustong manalo. Wala akong pakialam sa resulta. Ngunit iba ang iniisip ni Du Ziteng. Dati siya ang class heartthrob, ngunit ngayon ay marami siyang nawalang taga-suporta. Walang ekspresyon sa mukha ni Du Ziteng, ngunit sa kanyang isip ay minumura niya ang 20 taong walang panlasa. Shen Yuiyu. Gising na. Tinulak ni Lin Xingyaw si Shen Yuiyu na natutulog sa kanyang mesa. Hindi ka ba bumoto? Si Shen Yuiyu ay hindi kailanman naging interesado sa mga ganitong bagay. Mahimbing ang tulog niya. Galit siya nang bigla siyang gisingin. Ano ba? Sabi ko hindi ako interesado. Ngayon tapos na ang pagbibilang ng boto. Lahat ng kategorya ay may resulta na maliban sa class heartthrob. Si Du Ziteng at Jen Chen ay patas. Ikaw na lang ang kulang, Shen Yuiyu. Bumoto ka na rin kung hindi ay nasayang lang ang ating pinaghirapan. Bumoto ka na lang. Nagsimulang manghikayat ang lahat. Hindi pa gising si Shen Yuiyu. Pinikit ang mga mata at tumingin sa pisara. Lahat ay may resulta na. Ang class heartthrob na lang ang kulang. Sabi ni Lin Xingyaw na may nakakabigay puri na ekspresyon. Nakakainis. Tumayo si Shen Yuiyu mula sa kanyang upuan at, sa ilalim ng tingin ng lahat, naglakad patungo sa entablado. Kinuha ang tisa mula kay Zhao Pengfei at matatag na gumuhit ng isang linya sa ilalim ng pangalan ko. Sige na, sabi ko pagkatapos ibaba ang tisa at dumiretso sa labas ng silid-aralan. Wow, malaking biro talaga, may simula at wakas. Hindi man lang pinili si Du Ziteng, hahaha. Magaling, may bago tayong class heartthrob. Kaya, sa desisyong boto ni Shen Yuiyu, ako ay napili bilang bagong class heartthrob ng ikatlong baitang, seksyon 3. Biglang tumayo si Du Ziteng at galit na lumabas ng silid-aralan. Sa pinto, hinarang niya si Shen Yuiyu na bumabalik. Medyo galit siyang nagtanong, Shen Yuiyu, bakit lagi mong pinapaboran si Jen Chen? Anong meron ako na hindi siya katulad? Wala kang maihahambing sa kanya, walang emosyong sabi ni Shen Yuiyu. Pagkatapos, iniwan si Du Ziteng na nakatayo roon ng hindi komportable. Matapos ang nakakatawang libangan sa recess. Medyo tumaas ang sigasig ng lahat sa pag-aaral. Ang unang bell ng klase. At si Shen Yuiyu, ayos lang din siya, susundan kita pauwi. Uwi muna ako para sabihin sa mga magulang ko. Mag-text na lang tayo, masayang sabi ni Lin Xingyaw. Sige, ganito na lang. Walang tao sa bahay ko ngayong weekend, pumunta kayo sa bahay ko para mag-aral. Hindi ko sinabing sasama ako, gumalaw si Shen Yuiyu ng isang hakbang palayo, parang naghihiwalay na kami. Nag-alala si Lin Xingyaw, hinawakan agad ang kamay niya at nag-asta na parang nagmamakaawa, Yuiyu. Aking munting Yuiyu, kailangan mong sumama. Kung hindi ka sasama, isa na lang akong babae, hindi maganda yon. Dahil sa pag-aasta niya, ako at si Song Jay. Nagkaroon ng goosebumps, biglang lumayo sa kanya para hindi mapalapit. Tahimik na sabi ni Shen Yuiyu, hindi ko naman kailangan mag-review. Umiling ako ng may pag-ayaw. Pareho silang abnormal. Mukhang ako lang ang makakapag-ayos nito. Madali lang ang pagpigil. Dahil ayaw ng malaking biro na sumama sa atin. Kaya mag-disband na lang tayong la-4 at humanap ng bagong magandang dalubhasa para palitan si Shen Yuiyu. Bumuo ng bagong la-4. Siniko ko si Song Jay, may ngiting parang bulaklak na sabi, marami namang magagaling na iskolar na maganda. Diba? Nang makita ang nakakatakot na ekspresyon ni Shen Yuiyu sa likod, pinigilan ni Song Jay ang gusto niyang sabihin. Sa oras na yon, mariin akong tinapakan ni Shen Yuiyu. Kung gagawin mo iyan, sasabihin ko kay Tio Jiang na hindi ka maayos sa paaralan, naakit mo ang mga kaklase mong babae. Sumakit ang paa ko, sumigaw ako ng iya, at matigas na sabi, nanakot ka sa akin. Bitawan mo ang mabaho mong paa. Bukas ng umaga, -9:00, magkita tayo doon. Iniwan ni Shen Yuiyu ang linyang iyon, at bago ako makareact, hinilan niya ang bag ko at ako ay kinaladkad palayo. Nick, may namamagitan sa dalawa, sabi ni Song Jay habang nakatingin sa likuran namin. Parang natawa siya, biglang lumapit si Lin Xingyaw, pabulong na sabi. Song Jay, bukas ng umaga, -9:00, magkita tayo doon. Tumingin si Song Jay sa kanya, ekspresyon na parang may sakit ka ba, at pilit na ngumiti. Sige, sabi niya, tapos Nabaliw si Jen Cheng, pero kinagat ang labi at masunuring bumaba ng hagdan. Hindi man lang siya nakapagpalit ng pajama. Malapit na ang 9:00 ng gabi, madilim na. Halos walang tao sa labas. Sa pamamagitan ng madilim na ilaw ng komunidad, nakita ni Jen Cheng ang playground.
na may nakatayong si Shen Yuyu malapit sa monkey bars at ang swinging na ugoy sa tabi. At si Shen Yuyu, anong ginagawa mo riyan? Halika rito, dahil malapit sa ugoy. Medyo madilim, hindi nakita ni Jiang Cheng na may tao sa ugoy. Narinig lang niya ang tumitili nitong tunog. Akala niya gumagalaw ang ugoy mag-isa. Natakot siya, tinakpan ang mukha at sumigaw kay Shen Yuyu. Jiang Cheng, anong ginagawa mo? Halika na rito. Yelan, bakit pamilyar ang boses na ito? Binuksan ni Jiang Cheng ang isang daliri. At idinilat ang isang mata para makita. Ang nasa ugoy ay isang maliit na batang lalaki. Nang makita niya ang itsura ng bata, ay, bakit itong maliit na pasaway ito? Makatakas pa ba ako? Lumingon si Jiang Cheng para tumakbo, pero hinawakan siya ni Shen Yuyu sa likod ng leg. Magtatakas ka? Walang paraan. Bakit nandito ang maliit na to? Pilit na sabi ni Jiang Cheng sa pagitan ng ngipin, ang tita at tito ko ay nasa business trip ngayong weekend, walang mag-aalaga sa kanya, kaya dinala sa bahay namin. Hindi mo rin naman siya maalagaan, namutla ang noo ni Jiang Cheng. Akala mo ba gusto ko siyang papuntahin? Pag-uwi ko galing school, ang munting Diyos na ito ay nakahiga na sa kama ko, kumakain ng potato chips. Ano ang magagawa ko? Hindi ko naman siya pwedeng itapon sa labas, Aray. Wala akong pakialam. Ayos na sa akin na maging alipin mo lang. Pero papagawin mo pa akong alipin niya. Yan ay may panganib sa buhay, hindi ko gagawin. Pagkatapos sabihin ni Jiang Cheng, gusto na niyang tumakbo pa uwi. Nag-yes na ni Shen Yuyu ang kanyang munting plano, kaya hinabol at hininto siya muli. Hindi naman ganoon ka-exaggerated. Bata lang naman siya. Ganito. Tulungan mo akong alagaan siya ng 2 araw. Ibawas ko ang 1 linggo sa 1 buwan na pagiging alipin. Kalahating buwan. Deal. Ano ba ang pinagbubulungan niyo dyan? Nagsawa na ang munting lalaki. Sumigaw sila mula sa malayo. Iniwan ng 2 ang bata mag-isa sa tabi at nagplano ng matagal. Kung hindi alam ng iba, akala nila nagpaplano kung paano ibenta ang bata. Darating na, munting Diyos o hindi. Ang bilis magbago ng mukha ni Jiang Cheng ay kahanga-hanga. Sa ngayon, para siyang isang mabait at kaaya-ayang ate. Ang munting Diyos na sinasabi ni Jiang Cheng ay ang pinsang lalaki ni Shen Yuyu, si Lu Yuhang. 5 taon at kalahati na siya ngayon. Ang pangarap niya paglaki ay maging astronaut. Si Lu Yuhang ay kamukha ni Shen Yuyu sa 8 bahagi. Parang mini version na may taba, puti at malinis. Mayroon siyang itim na mga mata na hugis almond, ang tingin ay nagpapakita ng katalinuhan. Pero, hindi siya katulad ng malamig na personalidad ni Shen Yuyu. Siya ay puno ng enerhiya, tila may walang katapusang. Hindi na ubos na enerhiya. Madalas si Jiang Cheng at Shen Yuyu ang naghahalinhinan sa paglalaro sa kanya. Sa bandang huli, pareho silang pagod na hanggang sa malabo ang mga mata. Ang munting lalaki ay sumisigaw pa para sa susunod na round ng laro. At siya ay matalino, mabilis at magaling ang memorya. Imposibleng lokohin siya. Noong nakaraang buwan, ipinangako sa kanya na pupunta sa zoo. Ngayong buwan, naaalala pa niya. Kung magdadahilan ka para hindi pumunta, magrereklamo siya, kayong mga matatanda ay hindi maaasahan. Niloloko ninyo ang mga bata. Anyway, kung ano ang gusto niya, dapat matugunan ng iba. Matalas ang dila, first class na acting. Kaunting hindi ayon sa gusto niya. Magrereklamo siya sa mga matatanda. Pahid ng luha, sobrang kaawa-awa. Ang mga magulang ni Shen Yuyu ay nag-iisip na ang bata ay paminsan-minsan lang pumunta, kaya hindi siya dapat magdusa. Kaya ang magdurusa ay sina Shen Yuyu at Jiang Cheng. Si Jiang Cheng mula pagkabata ay ang hari ng mga bata sa paligid. Pero kahit siya, ang munting demonyo ng mundo, ay natatakot sa kanya, ang super na munting bully. Tuwing naghihiwalay sila, ay umaasa siyang magkahiwalay na sila at hindi na magkita. Jiang Cheng. Ang tagal na, taba mo na naman. Siyempre, ang munting bully ay magaling mang-asar kay Jiang Cheng. Sa umpisa pa lang, binigyan na siya ng soul attack. Nakakainis, pero hindi siya pwedeng saktan. Itinaas ni Jiang Cheng ang daliri sa kanyang noo. Sumulat ng simbolo ng pasensya. Huminga ng malalim, nakangiti. 8 ngipin na pamantayan. Mahinang bumulong, sige, tawagin mo akong ate. Ang munting bully ay umiling. Ang malambot na ulo na parang pakwan ay sumabay sa pag-iling. Hindi, mas bata ka pa sa akin. Sige, wag mo na lang tawagin. Yumuko si Jiang Cheng sa harap niya. Anong oras na? Bakit hindi ka pa umuwi para matulog? Tingnan mo, walang tao sa labas. Ayaw kong makasama si Shen Yuyu, sobrang boring niya. Walang saya. Sa totoo lang, simula nang umuwi si Shen Yuyu, maliban noong pumasok siya. Binati niya lang siya, hindi na niya pinansin ang munting lalaki. Buong gabi siyang nagbabasa sa mesa. Hindi na makatiis si Lu Yuhang, kaya nag-iyakan siya para maglaro sa baba. Naglaro hanggang sa umuwi ang lahat ng bata. Hindi pa rin siya umuwi. Napalingon si Jiang Cheng kay Shen Yuyu. Sa wakas, may iba nang humawak sa munting problemang ito. Si Shen Yuyu ay naglalaro na ng cellphone sa tabi ng mahinahon.
Biglang narinig niyang tinawag ang pangalan niya. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Hindi ba ito maganda? Tumawa siya ng mahina at nagpatuloy sa paglalaro. Mabuti. Sumimangot si Jen Cheng. Totoo naman, boring talaga siya. Kaya anong gusto mo pang laruin? Sasamahan ka ni ate. Pero masyadong madilim sa labas. Umuwi na lang tayo para maglaro, naisip ni Jen Cheng. Gabi na. Samahan ko pa siyang maglaro saglit, maubos ang energy niya, natural na aantukin siya. Sa oras na yon, matatapos na ang misyon ko. Pagkatapos, makakauwi na ako para magpatuloy sa paglalaro ng love battle. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng naisip niya. Pagbalik sa bahay ni Shen Yuyu, si Jen Chen ay kasama niyang nagtago ng 20 minuto bilang pusa, naglaro ng bahay-bahayan sa loob ng 20 minuto, at naging kontrabida sa loob ng 20 minuto. Binomba siya ng pulis na ito gamit ang laruan baril, pero ang mga mata ng munting bata ay nanatiling dilat na dilat. Wala man lang antok. 19 na kabanata, laban, munting hari. 2 hindi na kaya, Shen Yuyu. Ikaw naman ang sumama sa kanya saglit. Sobrang pagod na ako. Si Jen Chen ay nagtaas ng 2 kamay, humiga sa kama at nakatitig sa kisam. Kung may pagpipilian, mas gugustuhin niyang pumasok ng 2 araw sa paaralan kaysa magbakasyon. Ang makasama ang munting hari na ito. Jen Chen, laro tayong muli ng sabunutan. Tumalon si Luyuhang sa kama, lumuhod sa itaas ng ulo ni Jen Chen, at mula sa harap mismo ng kanyang mukha. Tumingin siya ng pabaliktad. Ang bilog niyang mga mata ay kumikislap, sa kabila ng anghel na mukha. Ganito pala kasakit ang magpahirap. Sinabi ni Jen Chen na sobrang desperado na ang loob niya. Sabunutan ha? Tara, lalaban ako sayo. Sa sandaling pumikit si Jen Chen para magkunwaring patay, sa wakas ay nagsalita si Shen Yuyu para iligtas sila ni Jen Chen at Luyuhang. Sabay silang lumingon kay Shen Yuyu. Sige, lalaban ako sa kanya. Ako na ang magiging hukom ninyo. Para hindi na magbago ang isip ni Shen Yuyu, mabilis na gumulong si Jen Chen pababa ng kama. Hinila niya si Shen Yuyu mula sa upuan at itinulak sa harap ng munting hari. Tumayo siya sa pagitan nilang dalawa. Iniangat ang kamay at gumawa ng senyas na handa na. Sabay sabing isahang tanong, 3. 2, 1, simulan. Tumalo ng munting bata mula sa kama na parang isda, nakakuyom ang 2 kamay. Nag-ayos ng posisyon para lumaban. Akala ni Jen Chen ay magpapanggap lang si Shen Yuyu na parang siya. Pero hindi niya inaasahan na totoo siya. Nakita niya si Shen Yuyu na sumulong. Inipit ng 2 kamay ang balikat ni Luyuhang, pagkatapos ay itinaas ang paa at bahagyang sinipa ang kanyang binti. Nahulog ang munting hari sa kama. Lubog sa kubrekama. Itinaas ni Luyuhang ang 2 maliliit na kamay at patuloy na ikinakaway, nagpupumilit na umupo. Pero hindi siya pinagbigyan ni Shen Yuyu. Galit na tanong, sumusuko ka ba? Hindi ako susuko. Ang sagot ay isang matigas na boses ng bata. Kung hindi, laban ulit. Pinakawalan ni Shen Yuyu ang munting hari. Pinainom siya ni Jen Chen ng tubig. At pinisil-pisil ang kanyang maliit na balikat. Nag-ayos sila ng posisyon at muling naglaban. Ang resulta ng ulit na laban ay hindi rin nagbago. Pero sa pagkakataong ito, diretso itinaas ni Shen Yuyu ang munting hari, dinala sa banyo, at inutusan siyang magsipilyo, maghilamos, at matulog na. Si Shen Yuyu na ganito, bigla siyang naging mayabang at lalaki ba? Tiningnan ni Jen Chen ang eksenang ito, bigla na naman siyang napalunod sa sariling imahinasyon. Sa harap niya ay lumitaw ang pangitain ng maraming taon. Ang eksena kung saan si Shen Yuyu, na matanda na, ay naging tatay at araw-araw na nakikipaglaro ng siklab ng talino sa mapaglarong bata. Jen Chen, anong iniisip mo? Tulong nga rito. Nang ibalik ni Jen Chen ang kanyang isip mula sa kalawakan, nakita niyang magulo na ang banyo. Ang munting hari ay pinipilit ni Shen Yuyu na maligo sa batya. Ayaw niyang maligo kaya tumilamsik ang tubig kung saan-saan. Ito. Paanong maliligo ako ng maliit na lalaki? Hindi comfortable. Iwinagayway ni Jen Chen ang kanyang kamay. Ang labanan sa magkabilang panig ay grabe. Hindi makalapit si Jen Chen. Sa wakas, mabait na. Iniabot ang inihandang tuwalya at blower. Tama nga, para disiplinahin ang munting hari, kailangan ng konting dahas. Ngayon, sa wakas ay mahiga na ng maayos ang munting hari at handa ng matulog. Tapos na rin ang trabaho ni Jen Chen. Aalis na ako. Nang tahimik na lumakad si Jen Chen palabas ng kwarto, narinig niya ang boses ng bata. Kuya Jen Chen, gusto kong makarinig ng kwento. Bata pa talaga, bago matulog gusto pa ng kwento. Sabihin mo sa kuya mo na magkwento. Siya ay isang iskolar, kahit anong kwento. Alam niya lahat. Itinuro ni Jen Chen ang direksyon ni Shen Yuyu. Sa tingin ko, ayaw kong pakinggan ang kwento niya. Ang pangit pakinggan at nakakatakot pa. Nakakatakot. Shen Yuyu, ano bang kwento ang kinukwento mo sa kanya? Yung mga gusto kong panoorin. Anong Ivan Road?
Koleksyon ng mga nakakatakot na kwento, detective novels, kahit ano kinukwento. Binaliktad ni Shen Yuiyu ang librong hawak at nagsalita ng walang hiya. Grabe, Shen Yuiyu, may sakit ka ba? Magkwento ng multo sa bata. Baka sinasadya mo siyang pahirapan. Ngayon naiisip ni Jiang Chen. Sa likod ng bawat mapaglarong bata, mayroong mapaglarong kuya. Sino ba naman ang nakakaalam na ang lakas ng loob niya ay ganito kaliit? Noong bata ako, gusto ko itong panoorin. Nagkibit balikat si Shen Yuiyu na walang muwang. Tamad siyang makipagtalo sa kanya. Pinalobo ni Jiang Chen ang kanyang bibig at huminga ng mahaba, pinapagalaw ang mga hibla ng kanyang buhok. Umupo siya sa tabi ng munting hari, binaliktad ang storybook. Tingnan ko nga. Anong kwento ang ikukwento kay Hanghang? Kwento ni Thomas at ng kanyang mga kaibigan, okay? Sige, ipikit mo ang iyong mga mata. Sa wakas ay masunuring ipinikit ni Lu Yuhang ang kanyang mga mata. Gamit ang bihirang malambing na boses, sinimulan ni Jiang Chen na sabihin, si Thomas ay isang munting lokomotibo. Siya ay nakatira sa isang malaking istasyon ng tren. Ang kanyang mukha ay maliit at bilog. Siya ay isang napakaingat na munting lokomotibo. Ang boses ni Jiang Chen ay unti-unting lumalambot. Ang paghinga ni Little Bully ay nagiging mas matatag. Sa wakas, nakatulog na siya. Tiningnan ni Jiang Chen ang kanyang maputing malambot na maliit na mukha na bilog, mahabang pilikmata. Na bahagyang gumagalaw. Hinahangaan, nakatulog na si Little Bully. Ang cute pa rin naman. Ngayon, pwede na ba akong umalis? Sinubukan ni Jiang Chen na makipag-usap kay Shen Yuiyu sa pamamagitan ng brainwave. Nagtaas ng bahagya si Shen Yuiyu ng kanyang talukap at tumango. Sinabi sa pamamagitan ng bibig, bukas kita makikita. Hindi ba? Bukas pa magkikita. Sa sandaling ito, talagang nais ni Jiang Chen na magkaroon siya ng superpower na makagawa ng kopya ng sarili. Bumalik sa kanyang bahay, malapit na sa 11:00. Matapos maghilamos, nahiga si Jiang Chen. Inaantok na hindi na makabukas ng mata, wala nang ganang manood ng concert video. Huwag kang lumapit, Shen Yuiyu, bilis . Bilisan mong kunin ang kapatid mo, kawawang Jiang Chen sa gabing ito. Pati sa panaginip ay nag-aalaga ng bata. Kinabukasan, maingat na iniwan ni Shen Yuiyu si Jiang Chen na matulog ng mahaba. At oras para sa takdang aralin. Hanggang pagkatapos ng tanghalian saka siya tinawag upang puntahan siya. Tok tok tok, ang nagbukas ng pinto ay si Muyon, ina ni Shen Yuiyu. Nang makita ni Muyon na si Jiang Chen, agad siyang umiti ng mabait. Xiao Cheng An. Mabilis kang pumasok. Si Yuiyu at si Hanghang ay naglalaro sa loob. Tumingin si Jiang Chen sa sala. Isang malaking ulo at maliit na ulo ay magkadikit na naglalaro ng 5 in a row. Ha! Panalo na naman ako, binata. Sa pagkakataong ito, aminin mo ba? Nakangiti si Shen Yuiyu na nakatukod ang kamay sa baywang habang tinatanong si Little Bully. Si Little Bully ay isa-isang tinatanggal ang mga piyesa mula sa board. Itinaas ang ulo ng hindi sumusuko, hindi ako sumusuko. Ulit tayo. Ang galing. Ang dalawang ito kahit malaki ang pagkakaiba ng pangangatawan, malinaw na walang pagkakaiba ang mental age. Ilang minuto pa lang nakaupo si Jiang Chen, lumabas si Muyon mula sa kwarto na nakasuot ng silk dress. Mukhang maganda ang kalooban. Kinuha niya ang bag na nakasabit sa pinto at sinabi kay Jiang Chen. Xiao Cheng, ikaw at si Yuiyu, alagaan niyo ng mabuti ang inyong kapatid. May prutas sa mesa na hugasan na. Kung magutom, papa-orderin si Shen Yuiyu ng takeout. Mag-i-shopping kami ng nanay mo. Babalik kami ng masarap para sa inyo sa gabi. Kahit nasa gitnang edad na, maganda pa rin ang katawan ni Muyon. Matagal na siyang nag-ehersisyo. Maingat din siya sa pangangalaga sa sarili. Mukha siyang mga 30 anyos pa lang. Tingnan ang perpektong makeup. Maliwanag na plano na ito. Sige, Muyon. Mag-shopping kayo ng mabuti, matamis na sagot ni Jiang Chen. 20 kabanata. Nagsiselos siya, naiinggit siya. Paligsahan ng 5 tiklop na chess ng pamilya Lu. Nagpapatuloy pa rin ng mainit at pansamantalang walang balak matapos. Si Shen Yuiyu ay tungkol sa kanyang paglalaro ng 5 in a row. Nananalo sa 5 taong gulang na bata ay nagpapakita ng pagmamalaki. Si Little Bully ay hindi rin dahil. Sa palaging natalo ay nag-aalboroto, sa halip lalong lumalakas ang loob. Ang kombinasyong ito ay talagang nagiging mas harmonious. Mabuti, maaari ko nang panoorin ang concert ng idolo ko, naisip ni Jiang Chen. Tumayo siya, kumuha ng isang bungkos ng hugas na ubas sa mesa at niyakap sa kanyang dibdib. Binuksan ni Jiang Chen ang kanyang cellphone. Hinanap ang video, pinindot ang screen mirroring. Ikinrus ang mga binti at humiga sa sofa. Perpekto. Wow, ang gwapo, ang galing kumanta. Era, bye-bye. Sumayaw. Ang gwapo talaga. Gusto ni Jiang Chen na sumigaw at sumigaw tulad ng live audience sa video. Ngunit kung gagawin niya yon, tiyak na ituturing siyang baliw ng magkapatid na Lu. Buti na lang may mga danmaku na kasama niyang nababaliw. Nakatingin sa mga gwapong lalaki sa buong screen, hindi mapigilan ni Jiang Chen ang pag-angat ng kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nagpapaputok ng laser na puso.
Tinawag siya ni Shen Yuyu ng ilang beses, hindi niya narinig. Ano ang pinapanood mo? Bakit sobrang absorbed ka? Hindi alam kung kailan natapos ni Little Bully ang laro, lumapit siya sa tabi niya. Umupo sa tabi niya, at tanong sa maliit na boses, idolo mo? Biglang sabi ni Jiang Cheng, anong klaseng bean ang idolo? Pwedeng kainin? Lumingon si Jiang Cheng, nakita ang malalaking mata ni Little Bully na puno ng pag-usisa. Gusto ko sanang magpaliwanag sa kanya, ang idolo ay tinatawag na idol. Yung taong gustong-gusto mo, tingnan mo, di ba pogi ang mga kuya na to? Tumango si Lu Yuhang, pogi nga. Tama, may panlasa ka, sabi ni Jiang Cheng. Bigla siyang nagising, dumikit ang likod sa sofa at umayos ng upo. Kumikislap ang mga mata, sa tingin ko rin pogi sila. Sasabihin ko sayo. Sila ang pinakasikat na grupo ngayon sa bansa, pogi. Magaling kumanta at sumayaw. Kapag binanggit ang kanyang idolo, nangangatog si Jiang Cheng sa tuwa, nagbibilang sa daliri, at kapag nagsimula na, di na tumitigil. Sa likuran, biglang may narinig na malamig na tawa, hindi malakas. Pero napakasakit sa pandinig. Alam mo ba yung pakiramdam kapag masaya mong ipinapakilala ang idolo mo sa iba? Tapos biglang may isang taong walang kinalaman, biglang lalabas at manunuya sa iyo ng walang dahilan. Parang yung pakiramdam na natapakan mo ang tae ng aso. Anong ibig sabihin ng tawa mo, Shen Yuyu? Ano bang problema sa idolo ko? Galit na sabi ni Jiang Cheng, tinitigan si Shen Yuyu. Wala, sa tingin ko lang, ordinary lang sila. Mabilis na nag-type si Shen Yuyu sa kanyang cellphone, walang emosyong sumagot. Bagamat matalino si Shen Yuyu, hindi siya yung tipong puro aral lang. Marami siyang hilig. Sports, pagbabasa, pelikula, fotografiya, musika, at pati mga laro ay magaling siya. Ordinary? Sabihin mo nga sa akin kung saan sila ordinary, tanong ni Jiang Cheng. Itsura, pagkanta, at pagsayaw. Lahat ordinary, pambola lang sa mga walang muwang na dalaga tulad ninyo. Alam ko na, nagsiselos ka lang, selos kasi mas pogi sila at mas may talento kaysa sayo. Dumukot si Jiang Cheng ng unan at isinubsob ang mukha. At ikaw, di ba araw-araw kang pinagkakaguluhan ng mga babaeng walang muwang? Ewan ko kung ano ang nakikita nila sayo. Muli silang nag-away. Sunod-sunod na pagbatuhan ng salita, pataas ng pataas ang tensyon. Ang maliit na ulo ni Lu Yuhang ay napapalingon sa pagitan nila, kaliwa kay Jiang Cheng, kanan kay Shen Yuyu. Pakiramdam niya, ilang degree na lang ang lamig ng hangin. Tama na, tama na. Huwag na kayong mag-away. Tumayo ang maliit na hari sa sofa, itinaas ang dalawang kamay sa dalawang gilid. Gumawa ng senyas ng tigil, ang seryosong itsura niya ay sobrang cute. Hindi kami nag-aaway. Sa pagkakataong ito, sabay silang sumagot na parang nagkaintindihan. Lele! Sabay nilang inirapan ang isa't isa, tinalikuran ang bawat isa. Pinalakas ni Jiang Cheng ang AC, pinalakas din ni Shen Yuyu ang laro. Si Lu Yuhang ay nakakulong sa sofa. Walang magawa kundi takpan ang tenga. Ang dami kong immature na kuya at ate, paano ba mag-ayos pagkatapos ng away? Nag-o-online, urgent please. Nagsimula ang isang mabilis na kanta. Pumasok na sa kasukdulan ang konsyerto, kumikislap ang mga ilaw, lahat ay nasasabik, pero wala na sa mood si Jiang Cheng. Walang ekspresyong nakatitig sa screen. Sa kabilang banda, ilang sunod-sunod na talo si Shen Yuyu, inis na inihagis ang cellphone. Tumayo siya, kumuha ng inumin sa ref, tumayo sa tabi ng ref, binuksan ang takip, at uminom ng ilang lagok. Jiang Cheng, sa tingin ko nagsiselos si Shen Yuyu. Sumingit si Lu Yuhang sa tenga ni Jiang Cheng. Isang kamay na nakatakip sa bibig, pabulong na sabi. Ano? Nagulat na lumingon si Jiang Cheng. Talaga, kanina maghapon kaming masayang naglalaro. Pero nung makita ka ni Shen Yuyu na nanonood sa mga pogi mong idolo, parang laway mo'y tumutulo na, ilang beses kanyang tinawag pero di ka sumasagot, kaya siya nagalit. Tapos tumigil na siyang makipaglaro sa akin. Malinaw na sinabi ni Lu Yuhang ang bawat salita. Ang matalinong batang ito. Parang may matibay na dahilan ang kanyang sinabi. Natigilan si Jiang Cheng ng 2 segundo, saka ngumiti ng malakas at walang pakialam. Imposible, alam mo ba kung ano ang selos? At bakit naman ako siselosan ni Shen Yuyu? Mali ang tingin mo. Ay, malalim na buntong hininga at pag-iling ni Lu Yuhang. Wala ka ng pag-asa. Mabilis siyang bumaba ng sofa, tumakbo sa tabi ni Shen Yuyu at sinabi. Shen Yuyu, gutom na ako. Gutom na. Ano ang gusto mong kainin? Mahinang tanong ni Shen Yuyu. Ano ang gustong kainin ni Jiang Cheng? Tumingala si Lu Yuhang, pumikit ang kanyang itim na mga mata. Lumuhod si Shen Yuyu. Bakit mo tatanungin si Jiang Cheng kung ano ang gusto niyang kainin? Ang tanga mo talaga. Kapag galit ang babae, dapat siya'y payapain. Sabi ni Lu Yuhang, nakaakbay ang mga kamay sa baywang, seryoso ang mukha. Ang itsura niyang parang munting hari ay napatawa si Shen Yuyu. Wala naman akong ginawang mali. Bakit ko siya pahihinuhin? Hayaang magselos siya pagkatapos siya'y payapain. Iyere, Lu Yuhang. Tinakpan niya ang bibig at pabulong na tumawa. Tama ba ako o hindi?
Nagsiselos ka talaga dahil sinabi ni Jiang Chen na pogi ang ibang lalaki. Bahagyang tinapik ni Shen Yueyue ang noo ng munting hari gamit ang kanyang daliri. Nagbanta siya. Ikaw, huwag kang magkalat ng kung ano-ano. Gusto mo pa bang kumain? Hinawakan ni Lu Yuhang ang kanyang noo sa kabumulong na parang may lihim. Dahil nakipaglaro ka sa akin ng chess, sasabihin ko na sayo. Nainggit si Jiang Chen. Dahil napakaraming babae sa paaralan ang may gusto sayo. Si Shen Yueyang ay nasa proseso pa ng pag-unawa. Sa loob ng mga salitang iyon, si Lu Yuhang ay tumakbo na papunta sa kwarto ni Shen Yueyu. Kinuha niya ang comic book nito at panimulang basahin. Nainggit talaga si Jiang Chen. Napakamot si Shen Yueyu sa ulo. May bahagyang ngiti na gumuhit sa kanyang labi. Sinunod niya ang payo ng munting hari at nag-order ng paboritong maanghang na lieg ng pato ni Jiang Chen. Sa tukso ng maanghang na lieg ng pato, tatlo silang nakaupo sa sopa. Si Jiang Chen at Shen Yueyu ay nasa magkabilang dulo. Si Lu Yuhang ay nasa gitna. Pumili sila ng pelikulang gusto nilang tatlo, isang anim ni Hayao Miyazaki, at sabay na kumain at nanood. Ang maliit na alitan na dulot ng selos ay natapos na rito. Ika-21 kabanata. Hoy, Lin Sinyaw. Ano yon? May utos ka ba? Sa kabilang dulo ng video call si Lin Sinyaw. Naka-sports bra, pawis na pawis. Ang background ay ang mga puno ng camphor sa kanyang compound. Malamang, naglalakad-lakad siya kasama si Hihui, o si Hihui ang naglalakad sa kanya. Wala naman. Sasabihin ko lang sa'yo, yung hotpot bukas. Hindi ako makakapunta. Kayo na lang kumain ng maayos. Huwag naman. Yung pagkain bukas ay para sa'yo. Kung hindi ka pupunta, walang saysay. Nagbago ang mukha ni Lin Sinyaw nang marinig ito. Kung hindi pupunta si Shen Yueyue, wala nang gana. Wala akong magagawa. Nasa bahay namin ang pinsan ko. Bukas may trabaho si tatay. Si nanay ay pupunta sa parent-teacher meeting. Kaya ako na lang ang mag-aalaga sa kanya sa bahay. Malungkot na sagot ni Shen Yueyu. Ano naman yon? Isama na lang natin ang pinsan mo. Akala ni Lin Sinyaw ay may malaking problema na makakapigil kay Shen Yueyu na kumain. Bata lang naman yon. Isama mo na. Medyo nag-aalangan si Shen Yueyu. Pero medyo sobra siyang masigla. Natatakot ako na baka hindi ko siya makayan kung lalabas. Ano nang kinakatakot mo? Kami, 4 na binata, hindi namin kayang alagaan ang isang bata. Sino ang tinatawag mong binata? Biglang lumitaw ang mukha ni Jiang Chen sa likod ni Shen Yueyu. Mabilis na umatras si Lin Sinyaw. Oh, nandyan pala si Shen Xiaomi. Ibig kong sabihin, si Shen Yueyu at ako, bawat isa sa amin ay katumbas ng 2 binata. Anong hindi namin kayang gawin? Tama ba, Shen Yueyu? Ilang araw na akong nagugutom para bukas. Hindi pwedeng sabihin mo na lang na hindi ka pupunta. Eksaherado ka talaga. Nagpalitan ng tingin sina Jiang Chen at Shen Yueyu. Kung ganon dala na lang natin siya. Kinabukasan, nagkita sila ni Lin Sinyaw ng mas maaga ayon sa plano. Nagplano silang maglaro muna sa mall at play area. 1:00 ng hapon, dinala ni na Shen Yueyu at Jiang Chen si Lu Yuhang. Eksaktong oras na dumating sila sa pintuan ng Masayang Bayan play area. Nakasuot si Jiang Chen ng asul na sporty dress. May puting canvas shoes. At ang light blue na shirt ni Shen Yueyu ay tila magka-partner ang kanilang mga damit. Magandang lalaki at magandang babae na magkasama, may kasama pang astig na bata. Napakaraming tao ang lumingon sa kanila sa daan. Nandito pa kayo? Dumating na sina Lin Sinyaw at Anran. Malayo pa'y nakita na nila si Jiang Chen. Kinawayan nila ito. Sige, ito si Kuya Lin Sinyaw at Ate Anran. Mag-good morning kayo kay Kuya at Ate. Paglapit nila, ipinakilala sila ni Shen Yueyu sa munting hari. Magandang umaga, Ate Anran. Magandang umaga, Kuya Xiaoye. Magalang na bumati si Lu Yuhang. Nagulat sina Shen Yueyu at Jiang Chen. Ang bait naman ng batang ito ngayon. Bakit parang iba siya sa munting hari na kilala namin. Ay, ang cute ng bata. Yumuko si Anran at hinawakan ang makinis na pisngi ni Lu Yuhang. Ano nang pangalan mo? Ilang taon ka na? Ang pangalan ko ay Lu Yuhang. Ako ay 5 taong gulang. Kapag ipinapakilala ng bata ang kanyang pangalan, laging seryoso at maayos ang kanyang tono. Halos matunaw sina Anran at Lin Sinyaw sa kanyang cuteness. Ang batang ito, kapag nasa labas, marunong talagang mambola. Nag-ikot ang mga mata ni na Jiang Chen at Shen Yueyu na nasa likod. Para makuha ang loob ng munting hari, si Lin Sinyaw ay sumugod sa play area kasama siya. Ano ang gusto mong laruin, Hanghang? Isasama kita, kuya. Gusto ko ito. Ang munting si Lu Yuhang, habang nakaturo sa shooting machine sa entrance, ay nagsabi, sige lang. Mahilig din maglaro ng basketball si kuya. Kaya kumain ka ng marami para lumaki ka ng matangkad. Para araw-araw ka nang makapaglaro ng basketball, okay. Itinaas ni Lin Sinyaw si Lu Yuhang at pinaupo ito sa kanyang balikat. Dahil may taas siyang 1.83 metro, nang makaupo ito sa kanyang balikat, mas mataas pa siya kaysa sa lahat ng tao sa amusement park.
Tuwang-tuwa si Lu Yuhang at sumigaw ng malakas gamit ang kanyang baby voice. CJ, matapos ilang rounds ng shooting, hinila uli ni Lu Yuhang si Lin Xingyao para maglaro ng whack-a-mole at barrel. Sa huli, nakita nila ang claw machine sa tabi. Dahil gusto niya ng stuffed toy. Akin muna ang baby mo. Bibilhan lang kita ng tubig, babalik ako agad. Si Lin Xingyao, nakasama niyang naglalaro hanggang ngayon. Kailangan na niyang magpahinga. Isiniksik niya si Lu Yuhang sa dibdib ni Shen Yueyue at umalis para bumili ng tubig. Lumapit sila sa claw machine, bigla nilang nakita ang ilang pamilyar na mga tao. Hindi ba sila si Liu Mina? Malas talaga. Lumabas kami para magsaya, ngunit makikita pa sila. Reklamo ni Anran kay Jiang Cheng. Balak sana nilang magpanggap na hindi sila nakita at umalis agad, pero naiingay si Lu Yuhang. Sa kanyang pagsigaw na gusto niya ng stuffed toy, napatingin sa kanila si Liu Mina at Deng Xingxing, lumingon sa direksyon ni Shen Yueyu. Shen Yueyu, nandito ka. Ang galing naman ng pagkakataon. Si Liu Mina ngayon ay nakasuot ng floral chiffon dress, mukhang dalagang dalaga. Nang makita si Shen Yueyu, nilapitan siya. Ngiting-ngiti siya at binati siya. Nang sumunod na sandali, nakita niya si Jiang Cheng at Anran sa likuran niya. Nanlamig ang mukha niya. Nandito rin kayo. Hindi siya pinansin ni Shen Yueyu. Si Jiang Cheng at Anran naman ay pilit mumiti sa kanya. Bumaba ang tingin nila at nakita ang hawak ni Shen Yueyu. Si Lu Yuhang, na parang kopya ni Shen Yueyu. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Liu Mina. Ang cute naman. Shen Yueyu, kapatid mo ba ito? Sagot ni Shen Yueyu nang walang gaanong interes. Hello, magagandang ate. Ako si Lu Yuhang. Si Shen Yueyu ang aking pinsan. Ang bata ay aktibong nagpakilala sa magagandang babae. Ngayon, kahit si Anran ay hindi napigilan ang magreklamo. Gusto mo rin bang sumubok ng stuffed toy, hanghang? Tingnan mo. Maraming magagandang manika dito. Si Liu Mina ay nagpapakita ng pagiging pamilyar, gusto niyang maging close sa kapatid ni Shen Yueyu. Si Lu Yuhang naman ay nakikiayon sa kanya, lumapit sa claw machine. Si Shen Yueyu ay nag-operate pa ng makina. Ang claw ay nasa itaas mismo ng isang maliit na kuneho. Pagkatapos mag-target, pindot niya ng desidido ang buton. Bumagsak ang claw at eksaktong nahawakan ang katawan ng kuneho. Pero malapit na sa labasan, biglang nag-release ang claw at bumalik ang kuneho. Naku, sayang. Ang mga mata ni Lu Yuhang ay nakatutok sa kuneho sa loob ng machine. Akala niya mahuhuli na ito. Ang kanyang dalawang kamay ay handa ng pumalakpak. Nang makatakas ang kuneho, sumigaw siya ng dismayado. Shen Yueyu. Matagal na kaming sumusubok ngunit hindi namin makuha. Subukan mo kaya? Sabi ni Liu Mina ng may pag-asa. Sa nakatayong si Shen Yueyu sa tabi. CJ. Inalog ni Lu Yuhang ang braso ni Shen Yueyu. Naglalambing. Shen Yueyu, subukan mo kaming kunin ito. Gusto ko ang kuneho na yon. Hindi na mapigilan ni Shen Yueyu kaya lumapit siya para kunin ito. At si Liu Mina ay matagumpay na nakatabi sa kanya, hawak si Lu Yuhang. Hindi gaanong matangkad si Liu Mina. Sa tabi ni Shen Yueyu, mukha siyang maliit at umaasa. Patuloy siyang sumisilip kay Shen Yueyu, may kahihiyan ng isang dalaga. Ang eksena ay mukhang kaaya-aya. Para bang sila ang magkasama. Si Jiang Cheng na nasa likuran. Biglang nakaramdam siya ng init sa loob. Lalo na't ang maliit na bata ay nagpakita ng gusto sa unang pagkikita kay Liu Mina. At siya na nag-aksaya ng oras sa paglalaro kasama siya ng matagal, ayaw man lang siyang tawaging ate. Muling bumalot ang sama ng loob sa kanya. 22 kabanata. Ang alaga ng lahat, si Jiang Cheng. Bumalik na ako. Si Ling Xingyao ay naglalakad ng masaya, tinatawag ang mga pangalan ni Shen Yueyu at ang iba pa. Nang makita ang eksenang ito, ang malaking arena ng away. Pagkatapos, ang huling salitang ina ay natigil sa kanyang lalamunan. Lumapit siya kay Anran at pabulong na tanong, bakit nandito sila? Ewan ko ba, nakakainis. Inismiran ni Anran. Ang likuran ni Liu Mina at mas hinigpitan ang pagkakayakap kay Jiang Cheng. Ang natitira sa tabi ay mas nalungkot. Tahimik na tiningnan ni Ling Xingyao ang mukha ni Jiang Cheng, nakita siyang nakatayo sa tabi ni Shen Yueyu. Tahimik na nakamasid sina Liu Mina at ang iba, walang kahit anong pagbabago sa kanyang kalmadong mga mata. Hindi alam kung ano ang iniisip niya. Bilisan mo, Shen Yueyu, malapit nang matapos ang oras. Habang papalapit na ang oras sa huling segundo, nagmamadaling sinabi ni Liu Mina kay Shen Yueyu na bitawan na ang hawakan. Hindi siya naapektuhan ni Liu Mina, mahinahon niyang iniling-iling ang joystick sa kaliwat kanan. Matapos matukoy ang tamang posisyon, sa huling 3 segundo ng countdown, mariin niyang pinindot ang buton. Diretso na bumagsak ang gripper sa maliit na kuneho, kahit na nanginginig ito sa daan, na ikinatakot ni Lu Yuhang. Tinakpan niya ang bibig, hindi makahinga ng malakas, ngunit sa huli ay matatag itong nahulog sa labasan. Napakagaling, Shen Yueyu. Ang galing mo talaga. Masayang itinaas ni Lu Yuhang ang dalawang kamay at tumatalon. Shen Yueyu, ang galing mo. Ilang oras na kaming sumusubok, ubos na ang pera.
Hindi namin makuha pero isang beses mo lang sinubukan at nagtagumpay ka. Pinaabot ni Liu Mina si Lu Yuhang. Inilabas ang manika mula sa makina at may paghanga sa kanyang mga mata para kay Shen Yueyu. Ibinigay niya ang maliit na kuneho kay Lu Yuhang, ito para sayo. Ang inggit ko, ang galing mo palang kapatid. Ang cute! Kinuha ito ni Lu Yuhang, niyakap at hinimas ng ilang beses. Ito ay isang purong puting maliit na kuneho. Mga kasing haba ng braso niya, malambot at napakakinis sa paghipo. At napaka-elastiko, maganda ang pakiramdam. At siya ay, inikot lang niya ito ng ilang beses, pagkatapos ay tumingin kay Jiang Chen. Nang makita si Lu Yuhang na lumingon, sinubukan ni Jiang Chen na ngumiti kahit na puno ng kadiliman ang kanyang mukha. Nakita niyang itinulak ni Lu Yuhang ang maliit na kuneho. Papunta sa dibdib ni Jiang Chen at sinabing, para sa'yo. Jiang Chen, para sa akin. Nagulat si Jiang Chen, nakatayo ng matigas, hindi alam kung paano tutugon. Sa tabi, si Shen Yueyu at Liu Mina, pati na sina Lin Xingyao at Anran, ay hindi rin. Maintindihan, nakatitig kay Lu Yuhang. Ang manika ay pambabae. Wala namang silbi sa akin. Kunin mo na, Jiang Chen. Huli yan ang kuya ko para sayo. Nang walang reaksyon si Jiang Chen, itinulak ni Lu Yuhang ang maliit na kuneho palapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay nanatiling malamig at ang kanyang tono ay mayabang. Walang sinuman sa mga naroon ang inaasahan na gagawin niya ito bigla, iba-iba ang reaksyon ng lahat. Kanina lang ay ipinakita ni Liu Mina ang kanyang panghihinayang sa hindi pagkuha ng manika at ang paghanga kay Shen Yueyu na nakuha ito para kay Lu Yuhang. Pero biglang ibinigay ito ng maliit na mapagmataas na lalaki kay Jiang Chen. Higit sa lahat, ito ay manika na personal na kinuha ni Shen Yueyu, may espesyal na kahulugan. Namumutla siya. Si Shen Yueyu naman ay may bahagyang taas na kilay, masayang nanonood kina Lu Yuhang at Jiang Chen. Biglang naisip ni Jiang Chen na mali ang kanyang naisip dati. Ang malamig na itsura ng maliit na mapagmataas na lalaki. May halong lambing, parang si Shen Yueyu lang. Kinuha niya ang manika mula kay Lu Yuhang. Mainit ang pakiramdam sa kanyang puso. Maliit na bagay, hindi ko inaasahan. Na ikaw ay isang maliit na sweetheart. Hinawakan ni Anran ang ulo ni Lu Yuhang at sadyang sinabing, habang nakasabit sa braso ni Jiang Chen. Xiao Chen, bakit laging ikaw ang paborito ng mga gwapong lalaki? Naiinggit ako. Ano naman yon? Si Jiang Chen ang alaga naming lahat. Mataas ang pagmamalaki sa bilog na mukha ni Lu Yuhang. Pagkatapos ay lumingon siya kay Liu Mina at sinabi ng may panghihinayang, sayang, isa lang ang kapatid ko. Hindi ko pwedeng ibahagi sa'yo. Pasensya na, huwag kang magalit. Magandang ate. Iniayos ni Liu Mina ang kanyang bangs sa likod ng tainga. Napahiya siyang tumawa. Ang batang ito, matanda na ang isip, ang saya. Tunay na kapatid ni Shen Yueyu. Si Lin Xingyao ay nakasandal na sa katabing arcade machine. Pinapanood ang eksena. Pagkatapos, hinawakan ni Lu Yuhang ang kamay ni Shen Yueyu at tinanong, hindi ba tayo kakain? Bilisan mo, nagugutom na ako. Hinaplos ni Shen Yueyu ang buhok nito. Isang kamay niya itong binuhat. Sige, dadalhin kita sa masarap na pagkain. Uuna na kami, paalam. Nakangisi si Lin Xingyao na parabang gusto siyang sapakin, nagpaalam sa tatlo kabilang si Liu Mina. Pagkatapos ay mabilis na sumunod kina Jiang Chen. Ang hotpot restaurant ay nasa itaas na palapag. Naglakad sila sa daan.